Hey, it's time for Sarah's Bedtime Stories, episode 53. What I Learned in My Late 20s. It's 2 in the morning and I am writing this podcast episode. Yun yung sinulat ko dito sa aking episode for tonight. So, that was my 28th birthday. And habang sinasalubong ko yung birthday ko, na-realize ko na ang dami na palang taon ang nagdaan. Kasi dati 8 years old pa lang ako, naging 18, tapos 28. Pero isang pinagpapasalamat ko noon, nung 8 years old ako, wala akong cake. 18 meron na. 28, marami na akong cakes. But kidding aside, when you are getting older, sometimes hindi mo naman napapansin na ilang taon na pala yung nakalipas. Dito ko rin naisip na akala ko same lang, pero marami rin palang mga nagbago na hindi natin agad napapansin, pero kung babalikan natin, meron. I remember during my birthday, so I had this dinner with my friends sa isang restaurant, sa isang hotel. And then, I saw this parang pintuan. I don't know what you call it, pero yung umiikot. And habang nakikita ko yon, the kiddo in me, nagsalita siya or parang naalala ko nung bata ako, yung mga lumang magazines na from office, tas inuuwi ng mga parents ko. Tas nakikita ko yung door na yon and I was like, kailan kaya ako makakakita ng ganon? I don't know, na-recall ko lang siya sa memory ko. Parang na-feel ko siguro nung bata ako na balang araw makikita ko rin to. And then nung nakita ko siya, sabi ko sa isip ko, the young or the kiddo in me would be so happy kasi finally, hindi na siya sa magazine. Nakikita niya na ng personal. Another thing is, nung bata rin ako, yung mga lumang magazines, I always dream of a good bed. Like, sinusulatan ko yung mga magagandang takip ng kama or bed na ito yung sa room ko, ganyan. And then, nung birthday ko na yon, I was looking at my bed as well. And I was like, oh my gosh, I'm just dreaming this before. Now, I have this headboard na nandito ngayon sa podcast ko. So, nagbago. And it's for the better. Another thing, dati kapag nagbe-birthday ako, ay nakakaiyak. Dati kapag nagbe-birthday ako, it's just usually me in my room. Ang gustong-gusto kong ginagawa, ay ano ba naman to? Bakit lagi akong emotion? Oh my God. Tears of joy. Dati, when I'm celebrating my birthday, it's just usually me in my room and then I'm reading messages from my friends. So usually when I start my birthday, I'll start it with the prayer, tapos magbabasa na ako ng mga messages. Tapos tuloy-tuloy na yon. And then now, na-realize ko na I was able to celebrate with my friends. I was able to celebrate it with people with me. Alam mo yon, yung you didn't wish for it to happen, but it became possible. And pwede pala yun. I'm so happy as well na I was able to experience that. It's not too late for first kasi it was my first time to make salubong of my birthday outside. Kasi nga usually it's just in my bed. Kaya nga I love my bed so much kasi dun ako lahat halos nagse-celebrate or nagse-share ng emotions. So now, sabi ko, pwede pala yun na makapag-celebrate ako outside or masalubong ko yung birthday ko outside. As I always say, I love life when it's surprising me in a good way and the most unexpected way. Kasi that's what makes it memorable. Pag hindi mo naisip na mangyayari yon sa hindi inaasahang pagkakataon. After that, I realized na with these changes na nangyari sa journey ko
Ngayon kasi papunta na ako sa late 20s talaga. Or nasa late 20s na talaga ako. Konti na lang, patapos na ako sa kalendaryo. But it's okay kasi sabi ko nga, not too late for firsts. So, habang naiisip ko yung mga changes na nangyari, meron akong mga lessons na gustong i-share kasi ito yung mga natutunan ko while dealing with all these changes. So, allow me to share the things that I learned in my late 20s. Number 1, self-worth comes from within. So is happiness. So, I have a little confession to make. Kasi when I was a kid, I always see myself as Princess Sarah na nagbabalat ng patatas. Yung kung paano siya inaapi ni Miss Minchin, ni Lavinia. Feeling ko ganun din yung buhay ko dati nung bata ako. Kaya lang, one of my favorite people, sabi niya sa akin nun, kasi pag nagkakaproblema ako, lalo kong kinakawawa yung sarili ko. Kawawa ako. Yung ganon. kawawa na ako, tas kinakawawa ko pa. Yun yung sabi niya. Sabi niya, yun nga, parang ang gulo ko. Oh my God, late na kasi guys. So medyo lipang-lipang ako. Hindi, joke lang. Sabi niya sa akin, kawawa ka na nga, lalo mo pang kinakawawa ang sarili mo. Honestly, nung time na yon, hindi ko gets yung sinasabi niya na yon. Kasi feeling ko, I'm just being open sa kanya, sa mga nararamdaman ko, sa mga emotions ko. Pero ngayon, looking back, totoo nga yung sinasabi niya sa akin na kawawa na nga yung sitwasyon ko, lalo ko pang ginagawang kawawa. And then I realized na kaya ko pala yun nagawa before kasi I was looking for a person that would make me feel na safe ako, na pagtatanggol niya ako, maaasahan ko. So that's my confession to make. Before I became the Sarah na strong, independent person, I was the Sarah who's needy, dependent, and who's looking for a knight in shining armor before. So, dahil may mga inaasahan akong tao na pinaparamdam sa akin yon, akala ko okay na ako dun. But again, life has its way of surprising you, this time in a negative way. Yung mga paborito kong tao na to, they were not there anymore for me. My favorite people were gone. Yung iba, naghiwa-hiwalay na ng landas. Yung isa naman, kasama na si Lord sa heaven. And that was the turning point in my life. Nangyari pa yun nung wala akong trabaho. Kaya I feel ASDFGHJKL talaga. I felt like sila yung mga sandigan ko. Sila yung tinatanungan ko most of the time. Tapos, wala na sila. So, anong gagawin ko? I used to depend on these people, pero nung nawala sila, wala. Kailangan kong magtuloy sa buhay. Kailangan kong mag-survive. At dun ko na-realize na kahit anong gawin kong pagtatanong ng pambobola, paghihingi ng motivation, paghihingi ng advice, darating at darating din pala sa point na marirealize mo na kung hindi ka naniniwala sa sarili mo at kung hindi mo pinapahalagahan ang sarili mo, walang kwenta yung mga motivation na sinasabi nila or yung mga pambobola na binibigay nila sa'yo. Kasi if hindi mo yun nakikita sa sarili mo, magda-doubt ka rin pag sinabi nila sa'yo yun. I felt like I will be in that long search for self-worth. Kaya siguro ang love language ko rin is words of affirmation because of that. Kaya lang at that point, na-realize ko na darating at darating sa point na you can only rely with yourself. And nung time na yon, mahirap siya for me. Pero nung nalampasan ko yon, doon ko mas lalong na-appreciate ang sarili ko. Tapos, doon ko naisip na once na you found your self-worth, happiness comes easy. And kahit anong sabihin sa'yo ng ibang tao, kung alam mo yung pagkatao mo, it would not affect you.
Why did I say that? Kasi I had this parang conversation with a friend, and meron siyang mga nasabi sa akin na kung paniniwalaan mo, parang bababa yung self-confidence mo kasi ganun kanyang nakikita. Pero nung time na yon, yes, nasaktan ako kasi parang nasabihan ako ng masakit. Pero na-realize ko na that's not me. Kaya niya nasabi yon kasi galit siya. Meron kaming misunderstanding. Pero hindi ibig sabihin nun na ganun ako kasi alam ko na hindi ako ganun. May halaga ako as a person. So are you. May halaga ka rin as a person. So, what I realize is, makakatulong when there are people who are appreciating you. But if wala na nakaka-appreciate sa'yo, you should start it with yourself. Ako nga minsan, pag titingin ako sa salamin, sabihin ko sa sarili ko na, ganda, sexy, iba. Ako na mismo yun, ha? Pero I found it effective din pag may time. Try mo! Number 2, I also learned in my late 20s that self-love is essential. Mahalaga ang pagmamahal sa sarili. I realized that hindi ko mahahanap ang self-worth ko if hindi ko rin na-practice ang self-love. I also realized that self-love is a big investment in your 20s. Why? Kasi in my 20s, I face a lot of rejections. Relationships, career, personal. As in, umabot ako sa point na parang hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko na alam ang pangarap ko. Buti na lang, because I love myself, gusto kong paranas sa kanya yung mga bagay na hindi niya pa nararanasan. Gusto kong i-treat siya ng mga bagay na hindi niya pa na-experience. Come to think of it, yun yung naging motivation ko rin. If you can remember yung mga kinakwento ko when I feel like life is ASDFGH, JKL, yung hindi ko maintindihan, yung stressful, ano yung binabanggit ko lagi doon? Gusto kong mayroong pambili ng skincare. And for me, that is a form of self-love kasi gusto kong alagaan ang sarili ko. Gusto kong mag-appear na okay ako. That's why, that's my expression of my love for myself then. It's just, siguro, simple yun. Parang, a little thing for myself. Pero that practice is a kind of self-love for me. And yun yung naging motivation ko to continue. Kasi I love myself. Ayokong hanggang dito lang siya. Ayoko na hindi niya maranasan yung mga gusto niyang maranasan. It's just like kapag mahal mo yung isang tao, di ba gusto mo mapasaya siya? Gusto mong gawin ng lahat para makita siyang ngumiti. Ganun ako sa sarili ko. Nung time na yon hanggang ngayon. Dahil mahal ko yung sarili ko, I would do everything that I can just to see her happy, just to see her glowing. Kaya proud ako sa sarili ko. Huy! Proud of yourself. Hindi. Kaya proud ako sa sarili ko kasi dati, I was waiting for people na maging favorite nila ako. Or I was waiting for people na itreat ako ng ganito. That's the biggest thing that I've learned in my 20s. If there are people who will do that for you, be grateful. I mean, I'm so thankful. Mahal ko kayo, guys. Pero if meron akong gustong gawin, and alam ko na kaya ko siyang gawin, I would not wait for others to do it for me. I'd do it. Simpleng bagay lang yan. Halimbawa, pag merong silang sinabi sa akin na masarap na pagkain to, you should try this one. Hindi ko na sila minsan hinihintay na itreat ako dun sa lugar na yon. Ako mismo mag-order, tas kakainin ko. Ganun ako. Ganun ako ngayon. Hindi ko alam kung matakaw ako, pero that's my way of showing love for myself then. And then the third one, actually, parang kasunod din to nung previous episode ko. If you haven't listened to that episode, please do. Because one thing that I've learned in my 20s as well is being genuine is joy. I mean, one way for you to be happy is to be genuine. Maging totoo ka sa sarili mo. If tatanungin ako, what is the secret of finding happiness?
I think it's being genuine. Kasi pag totoo ka sa sarili mo, you will discover a lot about yourself. And kapag ka nakadiscover ka na ng mga maraming bagay tungkol sa sarili mo, it would be easier for you to do the things that will make you happy. If you are being genuine to yourself and the people around you, you would find that happiness, you would find that joy na this is me and I am able to do what I want to do. This is me and I am able to be me. Ibang klaseng joy yun for me. Yung may kalayaan ka na maging ikaw in front of yourself and in front of the people you are with, and you're not afraid na iiwan ka nila, na mag-friendship over kayo because you are being accepted for who you are. I think that's a different kind of joy. And we need that in our 20s. I feel like, I feel like, Sarah, I feel like. Siguro sa susunod kong batch ng stickers, merong I feel like. Doon nakuha yung courage ko rin to be who I am. Kasi dahil totoo ako sa mga pinapakita ko sa sarili ko at sa mga kaibigan ko, I am not afraid to do things because I know that these people would understand. Feeling ko that's one of the reasons why I feel joy or I feel happiness most of the time kasi malaya ako, maging ako, at I have people na pwede akong maging ako without being afraid of the judgment. Tapos pala ginajudge ako ng mga kaibigan ko, no? Guys, let me know. Pero yun yung nararamdaman ko sa ngayon. If mali ako, guys, okay lang. If tama naman ako, okay lang din. But as I've said, sometimes it's hard to be ourselves. Sometimes it's hard to show the raw version of you. Naisip ko rin bigla na minsan may mga pagkakataon din pala ako na masama ba ako kasi pinapakita ko talaga kung ano yung nararamdaman ko. Pero hindi naman ako yung as in sobrang prangka na parang mapapahiya. Hindi naman. Pero may mga pagkakataon na dahil alam ko na yun yung nararamdaman ko, hindi ko i-fake talaga. As in, mapapansin mo talaga siya. That's one thing na minsan iniisip ko if nagiging masama ba ako. Na-realize ko nga na minsan may mga gustong ako dapat gawin. Pero kapag pakiramdam ko na hindi siya bukal sa loob ko, parang hindi ito yung gusto ko, hindi ko siya kayang gawin. Kaya kung meron akong ginawa for you, know that I did it kasi gusto ko siyang gawin. Hindi dahil yun lang yung tama or hindi lang yun dapat kong gawin. Ginawa ko yun kasi gusto ko yung gawin for you. And one thing that made me realize this one is when you are true to yourself, people will feel it eh. Alam nila kung nagsasabi ka ng totoo. Alam nila if totoong tao ka. Sa una, pwede mo silang mapaniwala na ganito ka. Pero as you go along, they would realize na, ay, hindi ito yung totoong siya. Kaya ako, siguro lagi ko na itong nauulit-ulit sa mga episodes ko. Pero habang nagre-reflect ako, habang nag-share ako ng mga bedtime stories, lalo kong na-appreciate ang mga support system ko, ang mga kaibigan ko. Kasi dahil nakikita nila kung ano yung totoong ako, may mga pagkakataon na nakakaiyak ako, nakakainis ako, ang kulit-kulit ko. Sabi nga sa akin ni Maan, lagi daw tumataas ang BP niya pag nagtatanong ako ng mga sensible questions. Pero kahit ganun ako, kahit may mga pagkakataon na ganun ako, tanggap pa rin nila ako. Lalo nila akong minamahal at lalo nila akong inaalalayan. Kaya lalo ko rin silang minamahal. Oh, love you guys! Iba yung saya na may mga tao na natatanggap at naiintindihan ka talaga at never kang iiwan. Kaya sobrang salamat guys. Kasi sa inyo, hindi ko na kailangan magpaliwanag. Hindi ko na rin kailangang magpakilala sa inyo. Hindi ko na kailangan magpakitang tao kasi kilala nyo na agad ako. And ibang klaseng saya yun na feeling ko comfortable ako at safe sa inyo. So, my thoughts, we all have our different stories and lessons in our 20s. But for me,
I realized that the best things that I've learned in my 20s are these three. Self-worth comes from within, so is happiness. Self-love is essential, and being genuine is joy. I don't know if you would believe me or if this is true, pero pakiramdam ko, the reason why I was able to find happiness and joy in life, it all started with the idea of being true to yourself and then acknowledging your self-worth and then practice self-love. I mean, in simpler terms, kaya ako masaya kasi hinayaan kong maging totoo sa sarili ko. Nung nagiging totoo ko sa sarili ko, nadidiscover ko siya. And nung nadidiscover ko siya, doon ko natutunan, doon ko siya nakilala kung paano siya sumasaya, kung paano siya mahalin. And dahil alam ko na kung ano yung mga nakakapagpasaya sa kanya at makakapagpa-feel na mahal siya, yun lang yung ginagawa ko. And I'm just keeping it real all the time. Kung alam ko na ikakasaya ko yun at kaya ko siyang gawin, gagawin ko siya. Kung alam ko na ikakalungkot ko yun at ikakastress ko yun at kaya ko yung iwasan, gagawin ko. And kapag wala akong magawa, I just let go and let life surprise me. Pero sana in a good way. So, yun yung natutunan ko in my late 20s. If nagbago or if nadagdagan, I'll do another podcast episode. But for now, this is Sarah and this is Sarah's Bedtime Stories. Good night! Mwah!